Anong ibig mong gawin ko sa'yo? Maligayang araw ng Lunes, kapanalig. Kapistahan ngayon ni Santa Isabel ng Ungaria. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang bulag doon na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig niya ang maraming taong nagdaraan, itinanong niya kung bakit at may nagsabi sa kanya, "Sina Jesus na taga Nazaret ang dumaraan!" Kaya sumigaw siya, "Jesus! Anak ni David, maawa ka sa akin!" Pinagsabihan siya at pinatahimik ng mga nauuna, pero lalo naman niyang nilakasan ang sigaw, "Anak ni David, maawa ka sa akin!" Kaya tumigil si Jesus at ipinadala ang bulag sa kanya, at nang malapit na ay itinanong, "Anong gusto mong gawin ko sa iyo?" Sinabi nito, "Panginoon, makakita sana ako." At sinabi ni Jesus, "Manumbalik ang paningin mo. Iniligtas ka ng iyong pananalig." Agad siyang nakakita at niluluwalhati ang Diyos na sumunod kay Jesus, at nagpuri sa Diyos ang lahat ng nakakita rito. Sa mabuting balita ngayon, isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan ang sumisigaw, "Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin." Sinaway siya ng mga tao, ngunit lalo niyang nilakasan ang pagsigaw. Tumigil si Jesus nang siya'y marinig at nagtanong, "Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo?" Sumagot ang bulag, "Panginoon, gusto ko pong makakita." Nanumbalik ang kanyang paningin dahil sa pananampalataya. Larawan ng ating karanasan ang tagpong ito. Marami sa ating ang nakakakita ang mata, ngunit bulag ang puso. Bulag sa pangangailangan ng kapwa, bulag sa katarungan, bulag sa tunay na halaga ng buhay. Minsan bulag tayo dahil abala sa trabaho, ambisyon o sariling interes. Ngunit, gaya ng bulag sa Ebanghelyo, maaari tayong sumigaw, "Panginoon, maawa ka sa akin." At hindi kailanman tayo bibiguin ng Diyos. Ipinagdiriwang natin sa araw na ito ang kapistahan ni Santa Isabel ng Ungaria, isang prinsesa, asawa at ina, ngunit higit sa lahat, may taimtim at puspos na pananampalataya. Sa kabila ng rangya at karangyaan, pati karangalan, hindi siya naging bulag sa paghihirap ng mga dukha. Ginugol niya ang kanyang buhay sa paglilingkod, pagpapakain sa nagugutom, pag-aalaga sa may sakit at pagtulong sa mga ulila. Para kay Santa Isabel, ang pagkilala kay Kristo sa mga may hirap ang siyang tunay na kayamanan. Pareho ang paanyaya ng mabuting balita at ang buhay ni Santa Isabel. Tumawag at lumapit kay Jesus upang muling makakita. Muling nakakita ang bulag dahil sa kanyang pananampalataya. Nakakita naman ng mas malalim si Santa Isabel dahil nakita niya ang presensya ng Diyos sa mga dukha at naghihirap. Mga kapanalig, hilingin natin kay Jesus na hilumin ang pagkabulag ng ating puso upang makita natin ang ating pamilya ng may malasakit, ang ating trabaho ng may katapatan at ang ating kapwa ng may habag. Nakikita ang pananampalataya hindi lang sa panalangin, kundi sa pagkilos at paggawa ng mabuti tulad ng ginawa ni Santa Isabel. Hindi lamang ang muling pagkakita ng bulag ang tunay na himala, kundi ang pagbabagong nagaganap kapag nabubuksan ang ating mga mata upang makilala si Jesus sa lahat ng tao. Naway pagdalisayin tayo ng awa na Jesus upang gaya na Santa Isabel, magbigay liwanag din tayo sa mundo. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalo na sa mga donors at sponsors ng mabuting balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. At patuloy kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito.
Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin para sa mga minamahal nating pumanaw. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng pagkahimlay na walang hanggan at mamulat nawa sila sa kaliwanagang walang katapusan. Naway magpahinga sila sa kapayapaan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.